Imagine this mga kaipunaryo, 185 million ang utang natin kada oras bilang mga Pilipino. Opo, kada oras. Nako. Para ka lang nag-time in sa trabaho pero ang sahod mo utang agad. Nakakatakot, di ba? Pero ito ang realidad ng 2026 budget hearing. Ang tanong, paano naapektuhan ang bulsa ng bawat mamamayang Pilipino at matayong mga kapwa Pipunaryo? Pag-usapan natin to. Ay, nako mga kapatid, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, usapang utang to ha. Hindi to personal na utang, kundi yung national debt po natin. At kung 185 million pesos per hour ang utang, nako, baka kahit si Jollibee, hindi na kaya mag-sponsor sa government. Burger steak na lang ibabayad. So, let's break this down kasi hindi lang numbers to. It's all about, syempre naman, yung public funds to eh. Kada binabayaran po natin ng mga buwis, di ba, sa 12% VAT, sa income tax natin, sa lahat ng mga taxes na binabayaran po natin, dito po napupunta ang pondo. So, pag-usapan po natin at saan ko nakita to? Nako, nakita ko po to sa Senate hearing at pinag-usapan po nila ang ating national deficit budget. The Finance Secretary warns the Philippines will need to borrow about 4.4 billion pesos a day due to a wide budget deficit. Magkano yung budget natin for 2026? Roughly 6.7 trillion. Ano po yung projected revenue po natin? Roughly 5 trillion. That's why you said we are expecting a deficit of 1.6 trillion pesos for More or less, next cash year. deficit. That will mean 133 billion per month, 4.4 billion per day na uutangin natin, That is correct. or 185 million pesos per hour. So, sa simpleng math, mas malaki po ang gastos kaysa sa kita. Para sa pamilya na kumikita, let's say, ng 50,000 pesos per month, pero ang gastos more than 67,000 kada buwan. So, anong effect po nito? Alam mo nyo naman, pag tayo may personal na utang po tayo, syempre, we get anxious. Financial effect niyan, di ba? Syempre, paglabas ng kita, anong gagawin po natin? Bayad utang, kulang, utang, bayad utang, paikot-ikot lang. Kung sa bahay, bawal to, personal, finance, talagang hindi to healthy, sa gobyerno, pareho rin dapat. Pero ito nga, ang tanong, kung ikaw may deficit ka sa budget mo, ikaw na nakikinig at nanonood sa akin, saan ka unang nagkakat? Like for example, ng budget kung may utang ka. Diba definitely, ikakat mo yung mga unnecessary mo, eating out, kuryente, travel, or tinatawag nating mga milk tea. Sa kanila, 1.6 trillion, sa atin ay 1,600 lang. Pero pareho lang ang feeling kung palagi ka talaga may utang. Agree o disagree? Pero sabi nila, huwag daw mag-alala. Kasi sabi ng ating sekretary na si Ginoong Recto na mas mabilis naman daw lumago ang ekonomiya kesa sa utang. Okay, sana yan ang tunay na talaga nangyayari. Pero ito nga, may pinag-usapan pa sa second thing that we need to be educated. Yes, I know this is a little bit technical, pero gagawin kong medyo simple siya para mas maunawaan po natin. Ito yung tinatawag na debt versus GDP. Ano yun? If the economy grows faster than the debt, then we outgrow the debt and we pay down the debt. That is the problem. Ang masama, if the debt is growing faster than the economy. Ano na yung outstanding debt natin sa ngayon? Roughly 17 trillion. 17 trillion, what is the debt to GDP ratio? 61% because the economy is roughly 28 trillion. But that's one benchmark. There's another benchmark, yung general government debt. Doon naman, mga 57% lang tayo. At katulad nung nabanggit ko kanina sa presentation ko, meron naman tayong upgrade sa ating mga rating agencies dahil nakikita nila the economy is still growing faster than the rate of our debt. So, ang utang po natin ay 17 trillion. Tapos, ang ratio daw ay 61% of the GDP. Ano po yung GDP? Ang ibig sabihin po niyan ay Gross Domestic Product. Sa simpleng salita, ito po yung total na pera na kinikita ng buong bansa sa loob ng isang taon. Okay? So, parang baon lang yan. Kunyari, estudyante ka sa isang buwan. Kung lahat ng pera na binigay ng magulang mo, tapos yung nakuha mo sa ninong-ninang mo, plus pagbenta mo ng mga lumang gamit mo, di ba? Pinagsama-sama, yan po yung gross domestic product. Okay, yun yung benta. Sa bansa naman, yan naman po yung sweldo ng mga tao, kita sa negosyo, benta ng mga produkto at serbisyo. Para mas maunawaan po natin, idadaan na lang natin sa kwento.
baon at utang sa tindahan. Imagine mo, estudyante ka. Tapos si Juan, na estudyante, may baon na 100 pesos kada araw. Pero mahilig siya umutang sa tindahan kasi, pero by the way, yung 100 pesos may pupuntahan na yan ha. Siyempre pamasahe, pagkain. Pero mahilig pa rin umutang sa tindahan kasi gusto niya ng extra snacks. Dumating ang araw na may utang siya ng 61 pesos. Okay? Ibig sabihin sa 100 pesos kada araw, 61 ang kailangan niyang bayaran sa tindera. Sabi ng tindera, okay lang, safe naman kasi sa akin naman umuutang, kapitbahay naman kita, pinagkakatiwalaan kita. Pero isipin mo, kahit kapitbahay mo yan, ang utang ay kailangan pa rin bayaran. Agree? Pero may problema. 100 pesos lang ang kanyang allowance, di ba, na pagkain, tapos pamasahe, pabalik, di ba? Enough na yun. Negative siya ng 61 pesos kasi nga mahilig siya magchichirya. Okay, ito lang po ang reality about utang. There are two types of debt. Number one, good and bad. Okay, ang good debt, nangutang ka para meron kang tinatawag na balik. No? ROI, or let's say, kikita ka. Walang problema yun. Pero itong utang ng estudyante na si Juan, yung 61 pesos, walang balik. Luho po siya. Okay, sabi po nila, may contention naman, okay lang yan, basta hanggang 70% yung local na utang. So ngayon, ang katanungan, yung utang ba natin ngayon sa bansa ay good debt or bad debt? Well, as far as our eyes can see, nakikita po naman natin saan napupunta po ang ating utang at ang ating buwis. Dito na po pumapasok ang tinatawag nating tagas. Ito yung tagas which is called corruption. So, nakakalungkot man sabihin, itong mga utang po natin ay we can consider this as bad debt, masamang utang. Naiilan lang ang nakikinabang, hindi po napupunta talaga sa infrastruktura, hindi po talaga napupunta sa mamamayan, hindi po napupunta sa masang Pilipino. Kaya nga ito yung malaking katanungan. Anong pwede natin gawin bilang mga Pilipino kung lumalaki ng utang ng ating bansa dahil sa, yun nga, may tagas? Una, huwag tayong manahimik kung may mali. Kung may nakikita tayong mga taong umaabuso sa kanyang kapangyarihan, huwag nating isipin na wala tayong magagawa. Meron tayong magagawa. Pwede tayong magsalita. Pwede nating tawagan or pwede nating i-call out ng mga taong gumagawa nito. Number 2, gamitin po natin ang ating boto ng matalino sa eleksyon. This coming election, piliin natin mga leader na marunong talaga na mag-handle ng pera. Hindi lang basta umuutang ng waldas. Pangatlo, suportahan natin ang local nating economy. Bumili ng gawa sa Pilipinas para mas dumami pa ang trabaho at dito na lumalago ang ating ekonomiya. At syempre, yung kita iikot po sa ating local economy. And then pang-apat, maging matalino sa pera, personal finance, habang inaayos ng gobyerno ang problema, which is malaki. Tayo dapat sa bahay, dapat marunong din tayo mag-budget, huwag nating gastusin ang mga hindi kailangan. And number 5, maghanap ng dagdag kita. Kung kulang ang pera, ang sweldo, di ba, allowance bilang estudyante, pwede tayong gumawa ng extra income, sideline, maliit na negosyo, o skills para tayo ay kumita ng dagdag income. Mga kapatid, hindi natin hawak ang laki ng utang na bansa. Pero hawak natin kung paano tayo mamuhay. Do you agree? Kaya kung marunong tayo sa pera, pumili ng tamang leader, hindi na nanahimik tuwing may nakikita yung pagkakamali. Alam mo, may pag-asa pa ang ating bayan. Kaya mga ka-think positive at the same time mga kaipunaryo, huwag lang tayo magreklamo sa nangyayari sa ating sitwasyon. Let us be part of the solution. And I hope that I have enlightened you. Yun nga, grabe, 185 million pesos kada oras ang utang nating bilang mamamayang Pilipino. Ikaw, anong masasabi mo sa utang natin na ganong kalaki? Mag-comment kayo sa comment section. Sana naliwanagan po tayo at syempre naman, if you like this video, please do subscribe at this. Alam nyo ba, 80% ng mga nanonood pala ng channel ko ay hindi pa subscriber. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe para ma-notify kayo ng ating mga bagong video. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.